So guys, ngayon, kung napapansin niyo, ako lang mag-isa ngayon dito sa vlog. At kung nababasa niyo nga yung title, malamang alam niyo na kung para saan tong vlog na to. At ngayon nga, meron ako ichichika sa inyo, bad news. So, bad news to. And kung napapansin niyo sa mga last vlog namin, di ba, nangako kami sa inyo na magjo-jowa challenge kami. Kaso, hindi natuloy yun. Dahil nga nagka-problema kami kay Basti. Recently, yung mga vlog namin, nakakasama namin yung ex-girlfriend niya, di ba? So, ang alam namin, kasi may agreement naman na talaga, alam namin, hiwalay na talaga sila. At hiwalay naman na talaga sila. Pero, nakausapan kasi namin ex-girlfriend ni Basti na baka pwedeng sumama siya sa mga vlog namin. For content lang and for fun. Since break na nga sila, so akala namin, wala na talaga sila like feeling sa isa't isa. Kasi matagal naman na sila nag-break nun. Pero ayun yung pagkakamali namin. Kasi di kami aware na meron pala sila ulit communication sa isa't isa. Hindi kami aware dyan. So wala kaming alam dyan na nag-uusap pa rin pala sila sa chat. Siguro guys, pinapupunta namin yung ex-girlfriend niya dito and nagkakasama dito sa bahay. Nakakapag-usap-usap ulit. Siguro ayun, nag-catch ulit sila ng feelings sa isa't isa. And kung hindi nyo natatanong guys, si Basti kasi yung uri ng lalaki, yung uri ng boyfriend, na sobrang magmahal. Yung tipong parang aabutin niya yung between, para lang sa'yo, mag-e-effort talaga siya, bibigay niya lahat ng attention niya sa'yo, bibigay niya lahat ng pagmamahal niya sa'yo, bibigay niya lahat sa'yo. Ganon siya ganon siyang tao magmahal. Ganon siya klase ng tao magmahal. And, ayun nga, kaya nga iniiwasan din namin siya na makapag-entertain sa ibang tao. Kasi once na ma-attach siya, ganun na siya magmahal. Like, ibibigay niya na lahat. Makakalimutan niya na din yung pag-aaral niya. Diba? Parang, nagiging distraction tuloy yung pag-girlfriend. Okay na sana mag-girlfriend kung siya yung uri ng tao na, alam mo yun, nababalanse niya yung pag-aaral, yung pamilya, tapos girlfriend. Pero hindi Ginagawa niya kasi, pinapaikot niya yung mundo niya sa babae. Kasi nga, mahal niya nga. Hindi naman natin siya masisisi kasi kung ganun siya magmahal, di ba? Wala naman tayong magagawa doon. Wala, ito nga guys. Meron kaming kinakaharap na family problem. Ito, merong sinulat si Basti dito bago siya umalis. Sabi niya dito, Mama, sorry kung umalis ako, pero masaya ako kay Kim. Mahal na mahal ko kayong lahat. From Basti. Diba? So, ito yung parang ang OA, di ba, magsulat-sulat pa? Kasi kinuha nga yung cellphone niya. Kinuha rin yung motor niya. Kinuha sa kanya lahat. So, ngayon, sobrang sama ng loob niya sa mama niya dahil nga kinuha yung cellphone niya, pati motor niya. So, hindi talaga sila makakapag-usap or makakapagkita ng girl. At ngayon, lumaya si Basti, hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Hindi namin alam kung kumain na ba siya, kung naligo na ba siya. Wala talaga kang alam kung ano nangyari sa buhay niya ngayon. Hindi ko alam kung ano yung balak niyang gawin sa buhay niya, kung ano future gusto niya. Pero, eto nga yung kinakaano ko dyan. Dahil, pupunta tayo kay Sam ngayon. Dahil nga, dati, nung buhay pa si Sam, nung nandun pa sila sa last nilang apartment na tinirahan, yun yung time na si Basti, nag-girlfriend din siya nun. Tapos si Sam, umiiyak. Kasi nga, nadi-disappoint si Sam kasi nga, si Basti na lang yung nag-aaral. Tapos si Sam, syempre may sakit siya, hindi naman siya makakapag-aral. Yun, lagi na lang siya nasa bahay. Si Basti, alam mo si Basti yung may opportunity para makapag-aral, para makapagtapos. So, hindi pa niya magawa ng maayos ng pag-aaral niya. So, ayun yung purpose din namin kung bakit ayaw namin mag-girlfriend si Basti. Kami ng buong pamilya ko, gusto namin, parang lahat kami like, ang umangat kami lahat, like magkaroon kami ng magandang future kasi nga galing din kami sa hirap. At ayaw na namin bumalik sa ganong klase ng buhay. So gumagawa kami ng paraan since nagkaroon na nga ng opportunity, nakapag-vlog na si Sam, medyo nakakaangat na kami, ayaw na namin bumalik sa ganong buhay. So ngayon, since ayun nga, nakakapag-aral na nga si Basti sa private school, ako rin naman nag-aaral din kami sa private school. So parang maganda na yung eskwelahan. Alam mo yung parang inanuhan na talaga yung environment namin, binago na ng pamilya namin para mas talaga yung possibility na makapagtapos kami ng pag-aaral. Pero eto nga si Basti, parang ewan ko sa kanya kung bakit gusto niya mag-girlfriend. Hindi ko alam ba't parang yun yung niya. Gusto niya siguro ng pagmamahal. Kasi si Basti, guys, nagsiselos siya kay Sam.
Kasi nga lahat ng atensyon na pupunta kay Sam, hindi niya naman maintindihan na, syempre may sakit si Sam, kailangan niya ng atensyon, kailangan niya ng intindi. So si Basti syempre bata pa kasi, hindi niya iniisip yung mga ganung bagay. So ginagawa niya, nag-girlfriend siya para mahanap niya siguro yung pagmamahal na hindi nabibigay sa kanya ng mama niya. Tapos ayun, hindi naman sa paninira sa girl kay Kim. Alam niyo yan? Hindi naman sa paninira sa kanya. Pero hindi naman sa ayaw namin sa kanya, kung bakit ayaw namin mag-girlfriend si Basti. Hindi namin sa ayaw sa kanya. Ayaw namin sa pagtrato niya kay Basti. Kasi nakikita namin yun. Kasi dati, bago pa yan sila paghiwalayin, lagi siyang nandito. At ang uncomfortable lang sa aming lahat, napapag-usapan na namin yun, sinabi na namin sa kanya yun, na-open na namin sa kanya yun, na ang pangit nga tignan, kung nasa bahay ka ng boyfriend mo, tas nandun yung pamilya, kinausap namin siya na pag nandito siya, wag naman siya masyadong touchy kay Basti, or yakap na yakap, dikit na dikit. Yung parang, magpapalitan sila ng mukhang dalawa. Yung parang, ang uncomfortable, hindi kasi magandang tignan. And also, yung trato niya kay Basti, hindi namin nagustuhan yun. So, hindi ito paninira. Kasi, eto nga, nakita nung mama ni Basti, yung tita ko, na conversation nila, kung gaano niya kasama pagsalitaan si Basti. Minumura niya, sinabihan niya ng, mamatay ka na, ganon. Tapos, yung reply pa ni Basti, parang, nilalambing niya pa rin na baka bad mood, ganyan. Pero, pagmamahal pa ba yan kung wala na kayong respetuhan sa isa't isa? Kung hindi naman yun nire-respeto si Basti, matatawag mo bang pagmamahal yan kung walang respeto? Diba? Tapos parang hindi niya rin pinapakinggan sa di Basti. Sabi niya, yun yung natatandaan ko. Wala akong pake sa'yo, matay ka na ganyan-ganyan. Na-offend kami, lahat, buong pamilya. Alam namin lahat yun. Kasi, kung kami nga, hindi namin pinagsasalitaan si Basti ng mga ganong salita. Ikaw yung girlfriend, tapos nakikita pa namin kung paano siya itrato ni Basti. Itrato siyang prinsesa, hatid sundo pa siya. Tapos sa school, sabay pa sila, di ba? Parang, wala lang, parang unfair. Parang hindi fair kay Basti. Tapos si Basti, syempre mahal niya. Parang naano lang kami na parang nagmahal siya ng maling tao. And also, nakita rin namin sa CCTV na physically nananakit din siya. Meron kasing CCTV dyan. And alam ko namang aware siya siguro, pero hindi siya nangilag na wala siyang pakialam kung makita namin siguro na gano'n niya itrato si Basti. So, parang tinadyakan niya si Basti. Parang parang hindi na siya okay. Hindi na okay yung relationship nila. Parang meron na nangyayaring abusive na siya. And also, mentally, masyado na siyang possessive. Possessive siya kay Basti. Lahat ng kaibigan ni Basti, pinagbablock niya. Not off niya lahat ng connection kay Basti, ng mga kaibigan ni Basti. Tas parang, ayun, pinaikot niya yung mundo ni Basti sa kanya lang. Pati sa cellphone, yung privacy, di ba? Parang kinakalkal niya na yung cellphone, ganyan-ganyan. I mean, okay na naman siguro. Depende naman yung kay Basti kung gusto niya or ayaw niya. Pero alam ko, ayaw ni Basti na kinakalkal kasi yung cellphone niya. So, and alam ko tuloy yung sabi kasi nagsiselos daw sa akin si Kim. Parang may nag-comment yata sa... Ay, hindi. Parang nag-comment si Basti sa TikTok niya na sayang magpinsan. So, parang nagsiselos siya. Oo. Ang weird lang nun, kasi ba't ka magsiselos? Kasi makita niya close na si Basti. Kasi mag-close talaga kami ni Basti. Hindi na kami ni Basti, si Sam din naman. Lahat kami magpipisa, magkaka-close. Kasi sabay-sabay kayo lumaki. Oh, sabay-sabay kasi kami lumaki. Pero actually, yung closeness namin ni Basti, mababaw pa nga yun kumpara sa closeness namin nila Sam, pati ni Ate Franz. Mababaw pa nga yun eh. Tapos ayun, parang, ba't ka magsiselos sa akin? Magpinsan kami. Diba? Parang, ang weird lang. Pati mga tao sinasabi yan na parang ako doon nagsiselos ako kay Kim. Ba't ako magsiselos? Oh my gosh, parang, ang weird, diba? Parang, ang off ng ganun. Sige, umalis na tayo. Mag-move on na tayo about dun sa girl. Yung kay Basti lang. Ngayon, Basti, kung nasan ka man, umuwi ka na. Kung napapanood mo man to. Diba? Parang parang na-missing person ka lang ah. So Basti, kung napapanood mo man to, umuwi ka na. Kasi nag-aalala na yung mama mo sa'yo.
At ako rin naman, alam mo ba, gusto rin kita makapag-aral din. Gusto ko maging maganda rin yung future nating lahat. Para kay Sam. Kasi ayoko nung ever since nawala si Sam, parang lahat tayo nagkakaroon na ng problema. Alam mo yung parang nagkakawatak-watak na nga, hiwa-hiwalay na nga kami ngayon, guys. Alam nyo ba? So parang si Tita Bea ko, bumukod na. Matagal naman na siyang bumukod. Parang hindi na rin siya nakakapunta rito kasi busy siya doon. Tapos si Sam nga nawala. Si Ate Franz, nagtatrabaho, busy na siya doon. Tapos si Basti naman, puro girlfriend. So parang sa bahay namin, parang basta yun na yung kinakaharap ng pamilya namin ngayon. Parang hiwa-hiwalay na kami. Hindi kagaya noon na sabay-sabay kami, mag-vlog kaming 4. Tapos magkakasama kami, lagi kami nagchichikahan. Yun talaga yung pinaka-na-miss ko sa amin. Kasi ever since talaga nawala si Sam, talagang nagbago lahat. So parang ano yun, as much as possible, parang gusto ko pa rin mag-work yung family namin. Kahit nandyan si Sam physically or wala. Diba? Kasi nandyan pa rin naman si Sam. Spiritually, hindi lang namin siya nakikita physically. Pero nandyan pa rin siya. Pero siguro si Sam, na-imagine ko na yung reaction niya kay Basti. Na, nalulungkot na siya, tapos disappointed. So parang ayun lang yung bad news ko din. So ulitin ko lang, hindi ko sinisirain yung ex ni Basti, si Kim. Paninira ba yung pagsasabi ng totoo? Kasi, wala lang, parang kung gusto mo maganda yung kwento sa'yo, di ba maganda kang tao, di ba? Gusto mo na ikwento kita, like, ganito kang tao, like, mabuti ka. Although lahat tayo may bad side, may good side. Ako naman may bad side ako. Pero, sa harapan, like, kay Basti kasi, yung trato sa kanya ni Basti, syempre alam namin na parang unfair nga, dahil si Basti nga, ganito yung trato niya kay Kim, tapos si Kim ganito yung trato niya kay Basti. Parang, hindi siya fair. Especially si Basti kasi mapagmahal siyang tao. And yeah. Ayun lang. Yun lang yung balita ko sa inyo. And hindi ko alam kung kailan kami ulit makakabalik sa pagbablog. Hindi ko alam kung kailan niya matitiis yan. Alam ko naman di makakatiis si Basti. Tsaka wala pa siyang dalang pera. So, paano siya kakain? Malamang ko nasa kaibigan niya yun. So, ayun nga. Hindi ko alam kung hanggang kailan may matitiis, pero alam kung di may matitiis. So, umuwi ka na. Magpakumbaba ka na. Sino mamaya kakatok na yan ulit dyan? Kasi lumayas din siya nakaraan. Pinalayas ata siya or lumayas. Tapos, ayun nga. Gulit kami kumakatok na dyan. Diba hindi niya rin natiis? Tignan lang natin, wala pa 1 linggo yan.